Ang katanungan ko po ganito po. Tatanong ko po yung sa Mateo po, yung pagkabuhay ng Panginoon muli, kasama yung mga banal. Kasi bago po ako naging kanib, naka-attend po ako sa born again ng 7 months. May aral po kasi sila na yung mga banal daw po na kasama ng Panginoon na nabuhay muli ay nasa langit na daw po ngayon yun. Saka may aral sila na pag namatay daw po yung taong matuwid, diretso na sa langit. Ano po ba yung totoo? Kasi hindi ko pa po napanood sa exposition yun. Tapos, yung pangalawa po, yung dalawang saksi po na nabuhay muli, ano po ay ibig sabihin no? Kasi sabi, nung namatay sila, panunurin sila ng buong mundo at hindi sila palilibing. Yun lang po. Maraming salamat po. Alam mo kapatid na Joselito, nung mabuhay ang Panginoong Jesucristo, nabuhay siyang mag-uli, wala naman siyang kasabay na nabuhay mag-uli. Baka nalilito ka lang. Mayroong nabuhay mag-uli na mga banal nung mamatay si Kristo. Yung oras na mamatay siya, doon mayroong mga banal na nabuhay mag-uli. Pero nung mabuhay mag-uli si Kristo, wala siyang kasabay na nabuhay mag-uli. Unikong-uniko lang siya. Siya lang. No? Basahin natin yung Mateo 27:50. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kaniyang hininga. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. At nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na mag-uli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Yun ang pangyayari. Nung ang Panginoong Jesus ay mamatay na, nung sumigaw siya na mamamatay na siya, nalagot ang kanyang hininga, yung tabing nahapak sa dalawa. At nayanigan lupa, yung mga bato nangabaak. At nabuksan yung mga libingan. At maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. Ang ibig sabihin ng nakakatulog, namatay. Kasi yung sa Biblia, yung tulog, may tulog na kamatayan. No? Siguro alam mo na yon. Gaya nung sabi ni Kristo, si Lazaro ika na ating kaibigan natutulog. Sabi ng mga apostol, kung natutulog lang siya, gagaling siya, sabi niya. Pero ang sinasabi ni Kristo ang kahulugan ng tulog, ang ibig sabihin talaga, patay na si Lazaro. 4 na araw nang ang patay, pero pinabangon siya ni Kristo nung dumating siya ron. Ngayon, ang ibig sabihin nitong mga katawan ng mga banal na nakakatulog o mga patay, nung mamatay si Kristo, nung oras na siya'y mamatay, nabaak yung tabing ng templo, yung mga banal na natutulog sa libingan nabuhay. At nung magbuhay na mag-uli si Kristo, itong mga banal na ito na nabuhay, pumasok sa Jerusalem, sa bayang banal. Ang bayang banal na tinutuko yung Jerusalem. Kaya lang, pagpasok nila sa Jerusalem, siguro como yung iba sa kanila matagal ng patay, yung iba sa kanila ay hindi kilala, tapos ang itsura nila, siguro yung mga damit nila mga sira-sira na, ay mga tao, ginawa, hindi sila tinanggap sa Jerusalem, pinagpapatay sila uli. Pinagpapatay uli yung mga nabuhay na yan. Basahin natin ang 11:35 ng Hebreo. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli, at ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. Meron sinasabi sa Biblia na lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. Yung lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli, yun yung pagkabuhay na mag-uli sa huling araw. Kung kailan, pag nabuhay kang mag-uli ron, di ka na mamamatay uli. Pero itong mga taong ito na nabuhay, na mga banal, na nabuhay mag-uli, para lang si Lazaro, no? Nabuhay mag-uli si Lazaro nung mamatay siya, pinabangon siya ni Kristo. Pero namatay uli si Lazaro, no?
Itong mga nabuhay na mag-uli na mga banal nung panahong mamatay si Kristo, pinagpapatay ito uli, hindi nila nakamtan yung katubusan nila upang kamtin nila sa darating na panahon ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Alin ba yung lalong mabuting pagkabuhay na maguli? Basahin natin yung Juan 6:44. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayun, merong pagbabangon ng mga patay sa huling araw. Yun, yung pagkabuhay na maguli na yun sa huling araw, hindi ka na mamamatay uli talaga ron. Pero yung mga nabuhay na mga banal nung mamatay si Kristo, pagpasok nila sa bayang banal sa Jerusalem, ang mga iba sa kanila ay pinatay sa malulupit na paraan. Namatay sila uli, pero hindi nila nakamtan ng katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Ano nangyari sa kanila? Bakit sila namatay? Tuloy natin sa 36. At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan. Na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan, na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Ayun, kaya pala naman namatay sila uli para kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Bakit? Kailan yon? Ipinaghanda ang wika sila ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Yung palang pagkasakdal, yung perfection, sabay-sabay pala yun. Yung namatay, saka yung nabubuhay, sabay-sabay na ipe-perfect ng Diyos yan para wag na uling mamatay, papalitan ng ang katawan na hindi na mapapatay uli. Kasi itong mga nabuhay na maguli ito, may mga pinaglalagare, pinagbabato, pinagkukulong, pinagmalupitan ng mga tao kasi hindi sila kilala na sila'y mga banal na nabuhay sila nung mamatay si Kristo dahil sa kanilang pagiging banal, pagkamatay ni Kristo, nabuhay sila maguli. Hindi sila matanggap ng mga tao, maaaring hindi sila kilala dahil matagal na silang patay, ano? Ang nangyari, inag-usig sila, pinagpapatay, pinaglalagare, pinagbabato, nagpunta sila sa mga kuweba, sa mga lungga, parang mga tinutugis na daga, no? At namatay silang uli lahat. Pero meron pa silang pag-asa sapagkat magkakamit sila ng lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. At yun ay yung pagkabuhay na mag-uli sa huling araw kung kailan ibibigay yung pangako. Kasi hindi nila hinamtan ng pangako, sabi ni Pablo Ang pangako yung buhay na walang hanggan, hindi na kasi mamamatay pagka nasama ka dun sa unang pagkabuhay na mag-uli sa huling araw, hindi ka na uli mamamatay. Ang pangako kasi, buhay na walang hanggan. 2:25 ng unang Juan. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ayun, ang buhay na walang hanggan, yun ang pangako. Itong mga nabuhay na banal na ito, hindi pa nila kinamtan yung pangako. Wala pa silang buhay na walang hanggan kasi napatay pa sila uli. Pinaglalagare, pinagbabato, pinag-usig sila, nagtago sa mga kuweba, sa mga lungga, napipighati, walang makain, namatay sila uli para kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. So hindi totoo yung sinasabi na nagpunta na raw sa langit yung mga banal na yan. Di totoo yan. Si Kristo nga ang may sabi. Wala pa sa langit yan Sa Juan
3:13, ganito nakasulat. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Kita mo, walang umakyat sa langit, wala pang umaakyat doon. Sabay-sabay ang pag-akyat doon, walang mauuna, walang mahuhuli. Kaya ngayon, wala pang nasa langit, kundi yung nanggaling sa langit mismo. Sino ba yon? Si Kristo yun eh. Siya yung umakyat doon, siyang nanggaling doon. Basahin natin ang 4:8 ng Efeso. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Tamo, ang bumaba, siya rin yung umakyat. Wala pang umaakyat sa langit na tao. Wala pang tao ron, kagaya paniwala. Si Maria raw nasa langit na, nakaupo raw sa langit, na parang reyna raw siya doon. O kaya sila Elia, sila Enoch daw, nandun na sa langit. Hindi totoo lahat yung paniniwala na yan. Wala pang umaakyat sa langit. Kasi ang gusto ng Diyos, pagka dadalhin niya sa langit yung kanyang mga tapat na naglingkod sa kanya, sabay-sabay, hindi una-una. Basahin natin ang unang Tesalonica 4:15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mangauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Kita mo, walang mauuna ron. Tayo ikang nabubuhay hanggang sa pagparito ng Panginoon, hindi tayo mauuna dun sa mga natutulog. Bakit? Walang mauuna. Kasi sabi ni Pablo sa 11:40 ng Hebreo, pinaghanda sila ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Sabay-sabay ang pagpunta sa langit. Mula kay Abel, kay Noe, kay Moises, sa mga Israelita, sila Pablo, sila mga apostol, etc. Sabay-sabay lahat yan. Nakuha mo yon kapatid, walang mauuna. Kaya hindi po pwedeng sabihin, nandun na ngayon sa langit yung mga banal. Wala yon, di totoo yon. Kung nasa langit na yung mga banal, ba't babalik pa si Kristo? Kaya nga babalik siya dahil bubuhayin niya yung mga banal 14:1 ng Juan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Kita mo, sabi niya, paparito ako uli. Di ibig sabihin, wala sa langit yung mga apostol. Pagbalik ni Kristo rito, susunduin sila. Yun ang nasabi sa pasyon At sa bali ni Hosapat, ay hihipan niyaong pakakak. Ang anghel ay magtatawag na ipupukaw sa lahat. Ito ang ipangungusap. Bangon kayo, mga patay. Magsidulog kayong tunay. Sa mataas na hukuman, nyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayan ang sinasabi sa pasyon. Inopya ni Padre Pilapil sa Biblia. Iyon.
na mayroong pagkabuhay na magulin ang mga patay. Sa bali ni Josaphat, hihipan niya ang pakakak na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag. Ito ang ipangungusap. Bangon kayo, mga patay. Magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Ibig sabihin, may pagkabuhay na maguling hinaharap. Yun yung sinasabing lalong mabuting pagkabuhay na maguli kung saan lahat ng mga banal na namatay, bubuhayin. Yung mga banal namang natira, aagawing kasama ng mga binuhay na banal at sasalubong sa Panginoon. Doon lang tayo sama-samang makakarating sa langit. Walang mauuna, kapatid. Sabi ni Pablo, tandaan mo ang talata 11:40 ng Hebreo, pinaghanda sila ng Diyos na lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Hindi bukod-bukod ang pagdating ng pagkasakdal. Ano ba yung pagkasakdal na tinutukoy, yung perfection? Ano ba yon? Basahin natin ang 15:50 ng unang Korinto. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat. Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Yan, yun na yung araw ng pagtatagumpay. Yun na yung araw ng perfection na ang kamatayan madadaig na ng pagtatagumpay. Papalitan yung ating katawan na may kasiraan, nasusugatan, nagkakasakit, tumatanda, namamatay. Papalitan niya ng isang katawang maluwalhati na hindi na mamamatay pa uli. Kaya yun yung tinutukoy na lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. Nauunawaan mo, kapatid na Joselito? Opo, naliwanagan ko na po. Walang maunang mapupunta sa langit. Sabay-sabay po. Yes, sige. Salamat.